Hello mga kakusina! Ako po ulit sa Ate Angel ng Kusina ni Angel. And for today's video, gagawa ulit tayo ng another pasta recipe na for sure ay kayang-kaya mong gawin sa iyong kusina dahil madali lang po ito. So, bumili ako ng chicken breast fillet. Yan, nabili ko siya ng 155.88. So, hugasan ko lang to at imamarinate ko lang to sa salt and pepper. Pero nasa sa inyo na yung kung saan nyo pa siya gustong i-marinate ng mga spices. And then, i-fry lang po natin to bago gawin na natin yung next procedure. Ayan. So, habang nakaset aside yung ating chicken, or habang piniprito natin yung ating manok, maglagay na po tayo ng water sa ating kaserola. Siguraduhin nyo lang na enough yung water na ilalagay nyo dyan na pampakulo doon sa ating pasta. And then, lalagyan ko lang po yan ng salt. Yan, para hindi lang din maging matabang yung lasa ng ating pasta. At maglalagay rin ako dyan ng cooking oil. Yan, para hindi lang din manikit yung ating pasta. So, pakukuluin po muna natin yan over high heat. Yan, so pakukuluin muna natin yan. Tapos, kapag kumulo na yan, pwede na po natin isalang yung ating pasta. So, yung pasta po na lulutuin ko dyan ay yung penne pasta. Ayan, so after ilang minutes, kapag nakita ninyo na kumukulo na yung ating water sa ating kasirola, maglagay na tayo dyan ng penne pasta or any pasta na gusto ninyo. Ito po ay 400 grams and then lulutuin ko lang po yan according doon sa package na binili ko. Makikita nyo po yun dun sa likod kung ilang minutes nyo po siya dapat lulutuin. Ayan, so sa pagluluto naman po ng ating pasta, dapat siguraduhin ninyo na hinahalo-halo nyo to one at a time para po hindi siya manikit sa bottom ng ating pan. Yan, so lulutuin ko lang yan mga kakusina at nag-fry na rin po ako ng ating chicken breast fillet sa kabila kong kalan. So, hintayin lang natin yun na maging crispy para sunod-sunod na at mag-ready na rin kayo ng iba pa nating mga ingredients. So, habang pinapakulo ko yan mga kakusina, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page na Kusina ni Angel. At kung meron ka ring Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung hindi ka pa nagsusubscribe sa ating YouTube channel, please click subscribe button. Click mo na rin yung notification bell. Click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Ayan mga kakusina, so after natin maprito yung ating chicken at maluto yung ating pasta, pwede na tayo magpainit ng ating kawali at maglalagay lang po tayo dyan ng konting cooking oil. And then, after natin mailagay yung ating cooking oil, maglalagay lang din po ako dito ng margarine. Pero, pwedeng-pwede kayong gumamit dyan ng butter. So, ilalagay lang po natin yung ating butter or margarine. Kapag napansin ninyo na umiinit na yung ating mantika sa ating kawali, maglalagay na tayo dito ng onion or sibuyas. So, hiniwa ko lang to ng maliliit at ang gamit ko po ay yung kulay puti. So, ilalagay lang natin yan dyan at isosote po natin yan until translucent. Yan. Naglagay lang po tayo dyan ng margarine para mas maging mabango at masarap yung kalalabasan ng ating recipe. And mga kakusina, dun nga pala sa ating chicken, mai-share ko lang din kung paano ko nakuha yung pagiging malutong niya talaga sa labas at juicy naman yung loob. Minarinate ko po siya ng 15 minutes sa salt and pepper lang. And then, naglagay ako at least 2 tablespoon ng cornstarch or corn flour. And then, pinrito ko po yun, of course. Dapat mainit talaga yung mantika sa inyong kawali. And after natin masute yung ating onion, maglalagay lang din po ako dito ng 2 cloves of garlic. So, minins ko lang siya or hiniwa ko siya ng mas maliliit. And then, isusute lang din po natin to until mag-light brown siya or lumabas yung aroma ng ating garlic. After natin masute yung ating garlic and onion, maglalagay na rin po tayo dito ng isang piraso ng bell pepper. So, yung pinili ko po ay yung kulay red and isa lang po to na medium size. At hiniwa ko lang din siya ng pa-cubes na ganyang kaliliit. Yan. So, isama na natin siya dito sa ating kawali. At maglalagay na rin po ako dyan ng isang piraso ng carrot.
So, ito po ay kinayod ko lang para mas mabilis siyang maluto. At isasama na rin natin siya dito sa ating kawali. Yan. Bago po, isasaute lang muna natin to over medium heat. Yan. Pagsasama-samahin lang muna natin yung ating mga ingredients. At maglalagay na rin po tayo dyan ng salt and pepper to taste. Para dyan pa lang po ay malasa na yung ating recipe. Yan. Kung gusto nyo pong dagdagan pa ng bell pepper, pwedeng-pwede naman po yun. Yan. So, mag-add lang po tayo ng salt. At maglalagay na rin tayo dyan ng pepper para may lasa na yung ating recipe. Medium heat lang po yung apoy para hindi masunog yung ating mga ingredients. After yan mga kakusina, maglalagay rin ako ng kaunting chili flakes. Pero konti lang. As in konti lang. Para lang may sipa ng kaunti. Yan. Pero kung gusto nyo ng medyo maanghang, pwede nyo pa siyang dagdagan. Pero nag-add na tayo ng bell pepper. So, pwedeng-pwede na yung ganyan kaunti lang na chili flakes. Bango. And then mga kakusina, maglalagay na po ako dyan na creme queso na cream na may kasama na po siyang queso. 370 ml, 1 can. So, ilalagay ko lang po siya dito. At kung gusto niyo malaman kung ano yung brand na ginamit ko, pwede niyo po akong i-PM. Ayan. Para eksaktong-eksakto yung lasa. Ayan. So, ito po ay creme queso para lasang queso na siya at lasang cream. At 1 can lang po yung ilalagay natin na takes 370 ml. So, after adding ng ating cream queso, mag-add lang po tayo dyan ng konting corn. Half lang kasi po yung half ay gagawin natin pang toppings at para naman hindi siya magmukhang maha blanca. Ayan. Tapos po, imimix lang natin to ng maigi. Ayan o, mapapansin nyo po, diba? Sobrang creamy nung kinalalabasan nung ating pasta sauce. Yan. And since nagprito nga tayo ng chicken, pwede na po natin ilagay at least 1 cup. Pero kung gusto niyo ng mas maraming chicken, wala pong problema yon. Yan. So, naglagay lang ako ng kaunti kasi yung iba ay ipang tatoppings ko. Yan. Kung low budget ka lang din, pwede namang konting manok lang. Pwede na yan. Para lang din may additional flavor at sahog dito sa ating recipe. Yan. So, after adding ng ating chicken, mag-add lang din po ako dito ng grated cheese. Pero hindi ko po ilalagay lahat. Magtitira ko ng kaunti pang toppings. Yan. Tapos, i-mix lang natin to. Ito po ay yung ordinary cheese lang. Hindi po tayo gumamit ng quick melt cheese. Pero kung gusto ninyong gumamit ng mozzarella cheese o kaya quick melt cheese, pwedeng-pwede naman po yun. Tapos po yung cheese kasi nakakatulong siya para medyo kumapal yung consistency ng ating sauce. Ayan o. Diba? Pero, kung gusto nyo ng mas malapot pa yung sauce ninyo, pwede po kayong diyang mag-add ng yung pasta water at mag-add po kayo doon ng cornstarch. And then, tansyahin nyo, paalagay kayo ng unti-unti hanggang sa ma-achieve ninyo yung gusto ninyong lapot ng inyong pasta sauce. Diba po? Sobrang creamy nung ating pasta sauce. Once na kumulo na po yung ating pasta sauce, pwede na natin ilagay yung ating pasta. Yan. Yan. Tapos, itotoss lang po natin yan para makhoot ng ating sauce yung ating pasta. Diba? Pwede nyo po itong gawin panghanda sa mga okasyon o kaya naman kung gusto mo lang itry sa iyong kusina, dyan sa inyong bahay, subukan nyo na po yung ating recipe. Ayan na mga kakusina, tapos na ang ating easy and creamy na penne pasta a la king. Kung nagustuhan nyo po yung ating video, please like and share this video at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please click subscribe button, click nyo na rin yung notification bell, click all para lagi kayong updated sa bawat in-upload kong mga videos. Yun lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video.